Isa na namang nakakapanlumo nga mga idol at nakakakilabot at nakakaawang pangyayari ang naganap sa lalawigan ng Cebu. Ito ay matapos nga mga idol na wasaki ng bagyong Tino ang lalawigan na ito at halos burahin na ito sa mapa. Walang tigil ang pagragasa at pag-agos ng tubig dito at halos lahat ng kabahayan ay inanod na. Ang ilan ay mas piniling mabuhay at umalis na lamang at lumikas. Subalit ang ilan ay nanatili upang iligtas at sagipin ang mga mahal sa buhay. Subalit marami rin nga mga idol sa kanila ang hindi na pinalad at hindi na nagawa pang mabuhay. At dahil nga mga idol sa matinding pangyayaring ito sa lalawigan ng Cebu ay marami ang hindi makapaniwala at marami rin nga mga idol ang sinisisi na naman ang gobyerno, lalo na nga mga idol ang ating Pangulo na si Bongbong Marcos. Ang malaking katanungan dito nga mga idol ay bakit sa tuwing mayroong nangyayaring hindi maganda sa ating bansa ay palagi na lamang na sinisisi ang ating Pangulo. At bakit hindi natin sisihin ang ating mga sarili kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito? At bakit nga ba mga idol nangyari sa lalawigan ng Cebu ang ganitong klaseng kalakas na bagyo na kung saan nga mga idol ay hindi mo sukat akalain na sisirain ang halos buong lalawigan ng Cebu? Ano nga ba mga idol ang ating nakikitang dahilan at bakit pinahintulutan ng Panginoon na mangyari ang mga bagay na ito sa kanila? At ang lahat ng ito nga mga idol ay ating malalaman at sasagutin dito lamang sa Opinion Mo TV. Bakit nga ba mga idol pagkatapos ng malakas na lindol na nangyari sa Cebu ay ito na naman nga mga idol ang sinapit nila? Matinding pagbaha. Pagbaha na halos lumubog na nga mga idol ang kabahayan at maraming buhay ang nawala. Ang bagyong Tino nga mga idol ang isa sa pinakamalakas at mapinsalang bagyo na tumama sa lalawigan ng Cebu na kung saan nga mga idol ay maraming mga kabahayan ang lumubog at bukod dito nga mga idol ay marami ring buhay ang nawala. At dahil sa pangyayaring ito nga mga idol ay marami ang nagagalit sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos at tila sinisisi sa kanya ang lahat kung bakit nangyari ang bagay na ito. Kilala ang Cebu mga idol bilang baluarte ng mga Duterte na kung saan nga mga idol ay halos buong Cebu ay suportado ang dating Pangulong si Duterte kung kaya ito ay nanalo. Subalit nang dahil nga mga idol sa sunod-sunod na kalamidad na nangyari sa Cebu ay lumutang na di umano nga mga idol ang katotohanan na nangyari ang korupsyon at mga ghost project na nangyari sa Cebu ay kagagawan di umano at nagsimula sa panahon ni dating Pangulong Duterte at hindi ni Pangulong Bongbong Marcos. At ang lahat ng ito nga mga idol ay binuko at ibinulgar ng gobernador ng Cebu na kung saan nga mga idol ay ibinisto niya na 2019 pa nagsimula ang Ghost or Substandard Project na kung saan nga mga idol ay pasimuno dito ang dating administrasyon at presidente na si dating Pangulong Duterte. Marami nga mga idol ang nagulat sa balitang ito at hindi makapaniwala. Subalit ito mga idol ang katotohanan. Tara at sabay-sabay nating panoorin at kayo na ang humusga. Substandard, Karen. So all of the flood control projects are either ghost or substandard in Cebu province? Yes, Karen. Wow, okay. At ma'am, ilan po yun, if you don't mind without giving details? Ilan po ang naimbestigahan po ng team ninyo? We've submitted the report, Karen, and we'll just allow the investigative body to reveal the details. Okay. All right. Okay. So I will leave you on that. But do you believe that it was the past administration who is responsible? Definitely, Karen. Because I'm just here in just an over 100 days. And by the time I got here, that's when the flood control, the president announced it during his SONA
Remember, that was around July when he was the one who talked about the flood control projects. So has it been many years that the past administration, or that the province has been receiving flood control? But what I can say is we have seen substandard projects as well. At saka may mga bulk water projects na inamit yung mga license to some contractors na hindi naman sila yung gumawa. Okay. Yun lang masabi ko for now, Karen. Mukhang hindi ito magugustuhan ng kampo ng mga DDS. Sa latest interview ni Cebu Governor Pam Baricuatro, sinabi niya na ang mga ghost at substandard flood control projects ay nagsimula pa noong 2019 sa panahon ng previous administration. Malinaw naman mga idol na si dating Pangulong Duterte ang sangkot di umano nga sa mga flood control na nangyayaring korupsyon sa ating bansang Pilipinas. Subalit, bakit si Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang sinisisi ng mga tao? At sa matinding pagbaha nga mga idol ng Bagyong Tino sa lalawigan ng Cebu, ay bakit tila si Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang sinisisi nila? Hindi ba pwedeng ang mga tao mismo doon ang dapat na sisihin? Lalo na nga mga idol ang mga taong patuloy na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Makikita nga mga idol sa video na ito na kung saan ay ginanap sa lalawigan ng Cebu ang Sinulog Festival, na kung saan nga mga idol ay marami dito ang nagsiselebrate ng mga santo na kung saan ay kanilang pinaparada. At makikita rin nga mga idol sa video na halos bawat mga tao ay mayroong bitbit na mga santo at winawagayway pa nila ito. Ang hindi nila alam nga mga idol, at para sa mga taong hindi lubos na nakakaunawa, ang kanilang ginagawa ay hindi nakakasaya sa ating Panginoong buhay. At dahil nga mga idol sa mga taong ito na kung saan ay halos sambahin nila ang hawak-hawak nilang mga santo, ay marami nga mga idol ang nagsasabi na ito ang dahilan kung bakit nangyari sa kanila ang mga bagay na naganap. Sana ay gumising na ang mga taong ito sa katotohanan na hindi dapat sinasamba o hindi dapat pinaglilingkuran nila ang mga santong ito, na kung saan kapag tayo ay mananalangin ay dapat tayo ay dumirekta lamang sa totoong Diyos, na kung saan ay lapitan natin siya. Manalangin tayo ng mataimtim at hindi katulad nito, dahil ang ginagawa nila taon-taon na katulad nito ay hindi talaga nakakatuwa at hindi kaaya-aya sa ating Panginoon. Wala na akong pakialam mga idol kung magalit kayo sa akin. Ang mahalaga ay naisabi ko sa inyo ang katotohanan na dapat hindi natin paglingkuran o sambahin ang mga santo, at kung ang inyong paniniwala ay inyo lamang itong ginagawa para maalala ang Panginoon, ay itigil nyo na, dahil hindi dapat gawin ang mga bagay na ito para maalala ang Panginoon, dahil araw-araw dapat natin siyang maaalala, hindi dahil sa mga ribultong mayroong kayo. Tayong lahat nga mga idol ay binibigyan ng pagsubok ng Panginoon upang tayo ay mas lumapit sa Kanya, at para malaman natin na ang ating ginagawa ay hindi nakaaya-aya sa Kanya. Sana sa lahat ng mga nangyayaring pagsubok sa ating buhay ay dito natin mapagtanto at malaman na tayo pala ay binibigyan niya ng mga pagsubok na katulad nito para tayo ay gumising sa katotohanan, at para tayo ay sumamba sa Kanya ng totoo na hindi gamit ang mga santo. Maaari ang nangyari nga mga idol sa lalawigan ng Cebu ay para gisingin ang mga tao dito na dapat itigil na nila ang mga selebrasyon na kagaya ng mga pagselebrasyon sa mga santo, na kung saan nga mga idol ay nakakalimutan na ang totoong pagsamba na kinakailangan natin gawin. Totoong pagsamba at paglapit sa ating Panginoon nakalugod-lugod sa Kanyang harapan, at hindi na kinakailangan gawin pa ang mga paradang ito na kung saan ay nagdudulot ng sakitan. Sana mga idol ay naliwanagan tayo sa reaction video na ito, at sana ay mayroon tayong natutunan kahit papano. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? At ano ang inyong opinyon patungkol dito? Ibahagi nyo naman mga idol ang inyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.